Tanggapin ang katawan ni Kristo. Ako po si Father Fiel Pareha at ito po ang ating segment, ang Daily Devotion, na kung saan tayo po ay magdarasal, magbabasa at magninilay kasama ng salita ng Diyos sa buong taon. Manalangin tayo. Sa ngalan ng Ama, ng Anak at ng Espiritu Santo. Amen. Halina, banal na Espiritu, liwanagan mo ang aming puso at isip nang maunawaan at may sa buhay namin ang iyong salita. Amen. Our Bible passage for today is from the Gospel of St. John chapter 6, verses 51 to 58, and I read it for you. I am the living bread that came down from heaven. Whoever eats of this bread will live forever, and the bread that I will give for the life of the world is my flesh. The Jews then disputed among themselves, saying, "How can this man give us his flesh to eat?" So Jesus said to them, "Very truly I tell you, unless you eat the flesh of the Son of Man and drink his blood, you have no life in you. Those who eat my flesh and drink my blood have eternal life, and I will raise them up on the last day. For my flesh is true food and my blood is true drink. Those who eat my flesh and drink my blood abide in me, and I in them. Just as the living Father sent me, and I live because of the Father, so whoever eats me will live because of me. This is the bread that came down from heaven, not like that which your ancestors ate, and they died. But the one who eats this bread will live forever." He said these things while he was teaching in the synagogue at Capernaum. Sa tuwing tayo po ay pumipila sa misa upang tanggapin ang banal na komunyon, meron ka bang pananampalataya na ang tinatanggap mo ay ang tunay na katawan ni Kristo? Sinabi po at napakalinaw sa ating binasang ebanghelyo na si Kristo na mismo ang nagsabi, "Ito ang aking katawan. Ito ang aking dugo." Hindi po niya sinabing ito'y simbolo lamang ha. Ngunit ang sinabi ng Panginoon at napakalinaw na mababasa natin. So Jesus said to them, "Very truly I tell you, unless you eat the flesh of the Son of Man and drink His blood, you have no life in you. And those who eat my flesh and drink my blood have eternal life, and I will raise them up on the last day." Jesus explicitly said in the Gospel, "Whoever eats my flesh." Hindi niya po sinabing, "Whoever eats the symbol of my flesh." Hindi siya simbolo. Kung hindi, yun mismo ang katawan ni Kristo na ating tinatanggap. Kaya po, ikinukonsidera natin na ang banal na misa ay ang pinakamataas na antas ng papuri at pagsamba bilang mataas na nivel ng panalangin natin sa Panginoon. Sapagkat sa banal na misa, natatanggap natin at nakakain natin ang katawan ni Kristo. Kaya naman sa susunod po na dadalo po kayo sa banal na misa, naku, huwag po kayong magmamadali na tanggapin o pumila para matanggap ang banal na komunyon. Kung hindi, may kagalangan, katahimikan, at pagbubukas ng kaisipan at puso niyong tatanggapin ang katawan ni Kristo. At pagbalik po ninyo sana sa inyong upuan, huwag muna kayong makapagkwentuhan. Huwag kayong mag-cellphone o kung ano man ang gagawin. Kung hindi, manahimik at magdasal sapagkat kaisa mo na si Kristo. Tunay nga po na si Kristo ang ating tinatanggap. Kaya po napakahalaga ng banal na misa para sa ating mga Katoliko. Para bang ito po yung oxygen natin, no? Kaya po, sa tuwing tayo po ay nakakaranas ng panghihina, pagkakasakit, na tayo ay naliligaw ng landas, tayo nagiging makakalimutin na sa pananampalataya at pagmamahal sa Kanya, ano ang gamot? Ang banal na Eucharistia. Matuto po tayong gumalang, matuto po tayong rumespeto sa tuwing tayo ay nasa banal na pagdiriwang, sapagkat si Kristo na mismo ang nagsabi, ang sino mang kumakain at umiinom sa kanyang katawan at dugo
ay magkakaroon ng buhay na walang hanggan. Hindi po ito laro-laro lamang, hindi ito biro-biro lamang. Kaya maging seryoso po sana tayo sa tuwing tayo ay dumadalo at nakikiisa sa banal na misa. Manalangin tayo. Panginoong Hesukristo, tinatanggap kita ng buong puso, buong pagkatao, buong kaluluwa. Maraming salamat po sa pag-aalay ninyo ng inyong banal na katawan para sa makasalanang mundo. Amen. Sa ngalan ng Ama, ng Anak, at ng Espiritu Santo. Amen. Huwag po ninyong kalimutang i-like ang video ito. Mag-comment po kayo and share it with your family and friends. Ang Panalangin Bago Matulog ay may sariling Facebook page na po. Huwag niyo pong kakalimutang mag-like at mag-follow dito, and do not forget to subscribe to our YouTube channel. I-click niyo lamang po ang link na nasa description ng video ito, o kaya naman po i-just search Father Fiel Pareha. God bless you po.